Opo. Ayan, hindi makaya. Dahil nga, oo nga, malaki sa figure. Maaari kang magtanong sa akin, mamaya yung figure na tinatanggap ko, isa-isahin natin yan. Pero bakit kaya natukso? Sapagkat kulang ka po. Ayan. At pagkatapos yung masasabi natin isang bagay na nagiging masakit para sa akin na wala naman yung due process ng pagsiyasat ukol po sa problemang naganap sa kinedistruan kong lokal, kaagad wala pang pasya ng tagapamahalang pangalatan. Kung marinig nyo, totoo yan. Walang sinungalingan dito. Wala pang pasya ni Eranio Manalong ako'y tanggalin. Hindi ninyo ibinigay na sa akin ang aking isang linggo na 4,500 yun. Pati yung pagkahospital ng anak ko na si Aden Martisano, sapagkat ako'y may dinidak yung 300 na sandre na kinukuha din sa tinatanggap ko. Ang tanong ko sa Inatyaman, oy, Salde ang pangalan Salvador Salban, ng Cotabato, sabi ko, Brad Salde, kung hindi makuha ko yung aking tinatanggap, paano naman yung sa anak ko, yung pagka-hospital? 2,800. Makuha ko ba yan? Ang sabi nga, hindi rin pwede ba dahil floating ka. O, wala pang pasya ni Eranio Manalo, kinuha ng lahat sa akin. Anong ibig sabihin nun? Di kinigipit ako. Napakalupit nila. Anong itatagal ko sa lokal? Sabi ko, bakit? Lalayas tayo rito. Ayan, kaya matawarin din ng Panginoon Diyos na nakapagbitiw ako ng salitang masakit sa kanila. Yung masakit na salita, sabi ko, dahil kayo lang maligtas, mauna kayo roon, i-regards ako kay Kristo. Gusto nyo ko may pahamak, mauna ko sa impyerno, i-regards ko rin kayo kay Satanas, sabi ko. Yung mga terminong yan dahil siyempre, sa sama ng loob niya. Opo, sa sama po ng loob. Pero wala akong inanakit sa kanila. Sama ng loob lang. Sa masasabing pangyayari na ganap sa buhay namin. Ayan. So baka naman sabihin nila sa'yo, kaya ka lang pala nagpunta kay Soriano sa sama ng loob mo dito. Ay, hindi. Sapagkat sa totoo, kung sa sama ng loob ako'y lumipat dito, kagad nung ako'y umuwi ng Davao noong January 25, kagad nagpuntak ako sa, may mga lokal sa Davao Maraming lokal po sa Davao City. Yung dating daan, mga coordinating center. Yun narinig ko dahil naiplasman yan sa RPA 9. Opo. Ang hindi ko lang nakita yung kagaya ba sa INC na pag maghanap ka ng kapilya, hinahanap yung mga matulis. Kasi wala gano'n Lokal, mass indoctrination. Ito pala, marami palang lokal dito. Nakita yung bangkal, may matina pa doon. Pagkatapos, na-appear talaga sa RPN. Sabi ko, kung talagang sama ng loob, pag alis ko doon sa lokal at umuwi ako sa Davao kasama ang aking pamilya, noong January 25, kagad nagkontak ako. Na kahit man ang miyembro. Kapagkat doon sa aming lugar, sa MAA, may mga ididiri doon. Pero hindi, hinintay ko muna yung January, February, March, April, May, June, July, August, 7 buwan, Radiosel. Ayan, ipinagpapanata ko yan. Ayan, na sana'y, kung ito na ang panahon, sana'y hindi ako mabigo. Lumuwas kaming asawa ko dito sa Maynila. Opo. Hindi ako kaagad pumunta rito. Ayan, palipat-lipat. Alam mo, 7 lokal ang doon ako nagpadoktrina, kapatid. Kasi yung matindi sa masasabi nating pang-amoy. Kasi yung pamangkin ko sa Del Pantondo, nakapagsabi doon sa kapitbahay na mga awit, angkol ko, ministro yan. Pumunta ba sa Central yan? Ay, hindi yata. Natunugan ka agad. May mga napapansin ko na, kaya, yun, palipat-lipat ako. Unang lokal, Saragossa, nakapadoktrina pa ako sa lokal ng Zamora, Nabotas, North Bay, pagkatapos, ang pinakahuling lokal, yung sa Tuason pala, doon sa Nabotas, Tuason, pagkatapos, ang panghuli, yung Masinag, doon sa Antipolo, Rizal. Ayon po yung panghuli, ikapitong lokal. Sa dami ng mga lokal na yun na pinuntahan nyo, para lang talaga makatapos kayo ng doktrina. Kung sa totoo lang, kung kapritsuhan sabi ko, turuan nyo ko, kayo pupunta rito. Dapat sana ka naman. Opo. Ministro ako, turuan nyo ko para makumberte nyo ako, kayo pupunta rito. Hindi ako, 7 lokal ang pinuntahan ko. Ayan. Kaya, nung naunawaan ko ang lahat ng doktrina, ito pala. Sabi ko, patawarin ako ng Diyos. Nagkamali ako sa pagtermino na titirahin kita. Yung mga ngaral na bagitan ko ba? Kasi nung sa tindi ng galit ko noon, kasi permanente bukang bibig yan Lalo na sa aming mga ministro. Masarap yan. Dapat ipantay ng tuhod na. Ano ba? Pag medyo galit kami, titirahin ko yan. Gano'n ba? Mga terminong yan. Parang simple lang sa amin yan. Sa dahilan kasi na
masasabi natin, naging kasanayan na namin at experience na sa buhay. Maring sa sunod na pagkakataon, kung maulit pang ganitong mga masasabing pag-interview, may mga bagay pa akong isasambulat. Opo. Ngayon, yung ukol naman sa masasabi nating tinatanggap, sa hanay po ng mga panalapi, sapagkat sa totoo, iniisip ng iba personal daw na pakinabang ang paglipat ko rito. Maaring gano'n ipuntos nila sa akin Opo. Kaya ilang beses na nagtanong ang interview sa akin na naitago lang dyan, lalo na si Brad Mel at saka yung nag-interview sa akin tapos ako nabautismuhan. Brad Mel, tumanggap ka ba ng halaga? Kasi tinatanggap ko noon 21,000 Yun ba yung sweldo? Oo, sweldo. Kaya yung nakita natin sa TV, sweldo, bahay. Pwede mo pakinggan muna natin yun? Oo, pwede mo. Hindi nyo ba nami-miss yung boses nung dati yung puno? Parang music sa akin, kabat alien music na yan. Sige nga, pakinggan nga natin yun. Sulat sa akin isang kapatid, baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat po, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagkat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo na katotohanan nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro. Ang tinatamasan niya. Pero iglesia ayaw na niyang pagsilbihan ng totoo. Ayun, yun po pala yun. May binabanggit ho si Ranyo Manalo dyan. Sweldo! Tulong niya! Bahay niya! Ano po ba, bilang ministro po, ano ba yung mga, mas alam niyo yan kasi kayo po ang maaring nakakatanggap niyan nung nandun po kayo Sa totoo po, yung binabanggit ni Ranyo Manalo, doon ko sa hinangaan. Bakit po naman? Sinabi niya lahat totoo Yung baka hanga-hanga doon. Oo, yung manglulupig. Totoo yun. Kaya namin ko yun. Diyan ako galing pero hindi na ngayon. Yung bahay, sapagkat yung pastoral house, tirahan ng ministro yan. Ayan. At pagkatapos yung sweldo, yung may weekly kaming tinatanggap na masasabing pinipirmahan namin. Na tuwing Lunes, aralan sa distrito, tinatanggap namin yung weekly. Nung ako'y dyan pa, nasa equivalent 700 plus ang aking isang araw. I-times 3 mo yan, nasa 21,000. Ganon ang maging sistema. Pero, bakit ho na masasabi natin na sa ibang termino, akala nyo malaki sa figure yung radio cell? Opo. Pero napakaraming deduction ho yan. Ibig sabihin may kinakaltas ho kayo sa inyo dun sa tinatanggap niyo na yun na supposed to be sweldo niyo? Ayan. Sa totoo, doon sa halagang tinatanggap ko, kaagad idinilat yung kota namin sa lagak sa pasalamat. Teka, kota? Opo. Lagak sa pasalamat? Opo. May kota ang ministro? Oo. Hindi nyo ba alam? May kota kami. Ganito po yan. Nagtatago lang sa terminong magkano ang lagak mo. Pero, sa ibang termino, tinitingnan nila kung magkano yung lagak mo. Ayan. Ngayon, bilang ako isang matandang ministro, naging kota ko ang 1,000 bawat linggo. Sa makatwid, kung isipin natin, yung tinatanggap ko na 4,000 plus, kaagad kakaltasin yung 1,000. Ano po? Okay ba? Oo, sige po. Tapos, kukunin pa yung sundry. Sundry? S-U-N-D-R-Y. Sige po. Ayan. Ano po yung sundry? Ano po yung sundry na tinutukoy? Yung sundry tinutukoy po, Radio Cell, yun ay idididak, ikakaltasin doon sa weekly mo, para daw kasi may ibig akong ipaliwanag bakit sinasabi kong daw.